Mabait na kaibigan, masipag na mag-aaral at masunuring anak. Ganyan ilarawan ng mga kaibigan at pamilya ang 14 years old na dalaga na si Tessa Marie Igay. Ayon sa kanila, ang mga magulang ni Tessa ay matagal nang hiwalay. Ang kanyang ina ay nasa Manila at ang kanya namang ama at mga kapatid ay naninirahan sa Danao. Dahil sa hirap ng buhay at dahil na rin sa kagustuhan ni Tessa na makapagtapos ng pag-aaral, ay tinanggap nila ang alok ng kaibigan ng tatay nito na tulong para sa kanyang pag-aaral. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala na sa ginawa nitong tulong ay buhay ni Tessa ang kukunin nitong kabayaran? Samahan niyo po akong balikan na naging masakit na kamatayan ni Tessa Marie Igay sa kamay ng lalaking tinuring niya ng pangalawang ama. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. April 6, 2019 ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng pulis sa Danao City tungkol sa pagkawala ng 14 years old na dalagita na si Tessa Marie Igay. Ayon sa kanyang ama, dahil sa kanilang kahirapan ay isang kaibigan ang tumutulong sa kanila para sa pag-aaral ng anak. Ito ay ang 36 years old na security guard ng Cogon Cruz Integrated School sa Danao City na si Jessie Montes Mediquillo. Ayon din sa kapatid ni Tessa Marie ay matagal na nilang kilala si Jessie. Malimit kasi itong pumupunta sa kanilang bahay para bumili ng clay na ginagamit nito sa paggawa ng mga banga. 10 taon pa lamang umano noon ang kapatid na si Tessa Marie. Tinutulungan nito ang kapatid sa mga gastusin nito sa pag-aaral. Ngunit nang magdalaga ang kapatid ay nagsimula na itong magpakita ng interes kay Tessa. Ngunit tinatanggihan ito ng kanyang kapatid dahil sa ang turing niya dito ay para niya na din umanong pangalawang ama. Nagulat na nga lamang sila dahil biglang nagbago ang pakikitungo nito sa kapatid. Noon lamang nakaraang buwan, bago mawala si Tessa Marie ay nireport nila ito sa kanilang barangay. Nagalit ang kanyang ama dahil sa ginawang paggupit ni Jessie sa buhok ni Tessa para umano hindi na ito makagala. Sinunog din ito ang ilang mga damit na pagmamay-ari ng kapatid. Nagsumbong si Tessa Marie sa ama na si Filimon dahil sa ginawa ni Jessie. Dahil sa ito umano ay nagsiselos lalo na nang malamang may nanliligaw sa kanyang anak. Kaya naman ay dinulog nila ang problema sa kanilang barangay at para maprotektahan ang anak ay iniutos niya na doon na muna ito manatili sa kanilang mga kamag-anak sa Lapu-Lapu City. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, noong April 5 ay umalis si Tessa Marie sa Lapu-Lapu matapos na makatanggap ng mga messages galing kay Jessie. Tinakot nito ang dalaga na papatayin kapag hindi bumalik ng Danao. Mula noon ay hindi na nila nakita ang anak at hindi na rin ito umuwi ng kanilang bahay. Nang malaman na umalis ito sa Lapu-Lapu City, ay agad na nagtungo ang pamilya sa school kung saan namamalagi si Jessie. Ngunit nang marating nila ang security guard house, ay wala doon si Tessa Marie. Bigo din sila na makita si Jessie. Ngunit kinabahan umano sila nang makita ang isang kutsilyo, tubo at bato sa loob ng guardhouse na may mga mantsa pa ng dugo. Kaya naman ay agad silang nagtungo sa tanggapan ng pulis para humingi ng tulong. Dahil sa natanggap na report ay agad na nagtungo ang ilang member ng kapulisan sa area. At doon ay nagawa nilang makausap ang kapalitan ni Jessie na isa ding security guard. At ayon dito ay napansin niya ang kakaibang kinikilos ng katrabaho. Napansin niya din ang ilang mga patak ng dugo sa loob ng kanilang guardhouse. Dahil dito ay naalarma sila dahil sa maaaring may masamang nangyari sa dalagita. Ngunit nasaan ang dalawa? April 8, 2019, 2 araw mula nang makatanggap ng report tungkol sa pagkawala ni Tessa Marie, ay muling nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng pulis ng Danao City mula sa school utility personnel ng Cogon Cruz Integrated School dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa septic tank ng paaralan. At doon na nila natagpuan ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima na si Tessa Marie Igay. Ang katawan nito ay nasa advanced decomposition state na. Ganun pa man ay nagawa itong makilala ng kanyang ama dahil sa kanyang buhok. Sa pagkakatagpo sa katawan ni Tessa Marie, ay agad na ikinasa ng kapulisan ang malawakang manhunt sa suspect
na si Jessie Montes Medicillo. Agad nilang inalerto ang lahat ng probinsya na nasasakupan ng Cebu dahil sa malakas ang kanilang paniniwala na hindi pa ito nakakalabas ng relihiyon. Sa isinagawang autopsy ni Dr. Benjamin Lara, ang Medical Legal Officer ng Philippine National Police Central Visayas Crime Laboratory, ay napag-alaman nila na si Tessa Marie ay nagtamo ng 34 stab wounds. Nakatanggap ito ng 13 saksak sa kanyang ulo at liig, 11 sa kanyang kaliwang braso, 7 sa katawan, ang isa ay tumagos sa kanyang puso, 2 sa kaliwang kamay at 1 sa kanang kamay. Wala din silang nakitang hemorrhage at pagdurugo sa utak nito. Hindi rin ito buntis, ngunit dahil sa nasa advanced decomposition na ang katawan, ay nahirapan na silang matukoy kung nakaranas ba ito ng panggagahasa. Sa tinamong mga sugat ay malaki ang posibilidad na nanlaban ang dalagita bago ito pinatay. April 12, 2019 ay sumuko si Jessie Montes Medicillo sa barangay na siyang nagdala dito sa himpilan ng pulis ayon kay Police Colonel Ismael Gauna, ang Tuburan Police Chief. Si Jessie ay dinala nila sa Cebu Provincial Police Headquarters sa Camp Arcadio Maxilium sa Barangay Lahog, Cebu City, kung saan ito nagbigay ng kanyang sinumpaang salaysay. Inamin nito ang kanyang ginawang pagpatay kay Tessa Marie, ngunit itinanggi nito na may relasyon sila ng biktima. Ayon sa kanya ay nagalit umano siya dahil sa ginawang paghahamon ng ama nito sa kanya, dahil sa ginawa niyang paggupit sa buhok ng dalaga. Ayon kay Jessie ay tinuring niya na si Tessa Marie na para niya na ring sariling anak, at siya umano ang nagbibigay ng mga gastusin nito sa pag-aaral sa loob ng 3 taong nakalipas. Palagi umano siya nitong pinupuntahan sa school para manghingi ng pera. Ayon din sa kanya, ay ginupit niya ang buhok ni Tessa Marie para na rin sa kapakanan nito dahil sa inihabilin umano ito ng ama sa kanya na bantayan. Dinitalyan niya din ang kanyang ginawang krimen. Ayon sa kanya ay nagtago siya sa isang kamag-anak sa Tabuelan, Cebu. Ngunit dahil sa hindi siya pinatatahimik ng konsensya, kaya naman ay kusang loob siya na sumuko para harapin ang kanyang ginawang pagkakamali. Sihan man niya ang ginawang karahasan ay hindi na nito maibabalik ang buhay ni Tessa Marie Igay. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.